Yo, 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 yo! Mga bossing RD Collectoys here. So, may gagawin tayo ngayon. Titignan natin mga boss kung ano yung pagkakaiba sa pagkakatulad ng Broken Gigant Premium sa Broken Gigant 90s Vintage release. So, ito ay 1996 release Tamiya. Tapos yung isa, saan ba makikita tong isa na to? 2018, made in Philippines. Nakaka-proud naman yung part na yun. Sa Philippines gawa yung Broken Gigant natin na to. So ito okay. O G tayo dito. Simulan natin dito. Okay. Yan. Tapos bubuksan din natin yung kabila. Yan. So kitang-kita naman mga bossing, box pa lang. Yan ha. Box pa lang, magkaiba na. Marami kasi mga collectors type mga boss eh. May mga collector na walang pakialam sa box, pero may mga collector na may pakialam sa box. So dito when it comes to box, palagay ko may point dito yung 90s kasi siyempre nostalgic to eh. Vintage release, to some it's rare, to some it's not, so respect na lang natin yun. Ito naman sa premium, ang number one lagi na lamang ng premium mga bossing sa number one na lamang ng premium sa 90s release ay meron itong makina. Saka syempre dahil medyo mas modern to, maraming nagsasabi sa mga buyers ko, ito more on pang display na lang tong vintage release. Kasi mas na pangkakarera syempre, mas matibay na materials, mas latest na materials ang premium release na Broken Gigant. So, compare natin ngayon mga bossing, no. Compare natin ngayon yung nila, yung cowl muna. So, ito yung cowl ng vintage. Tapos mga boss, ito yung cowl ng premium. Okay. Yan. Baka malito din ako. Premium to, premium cowl to. Ito vintage. When it comes to pagiging mas mapula, matapang na pula, yung sa vintage, yung sa premium medyo tamang pula lang, tamang pula. Ayan ha. Ito naman yung Super 1 ba to? Ito hindi pala Super 1, Super FM chassis ng vintage. Tapos ito naman ang chassis ng premium. Yan yung chassis ng premium. Okay. FMA chassis na tawag sa kanya. Yan. FMA chassis na yung tawag sa premium. Tapos Super FM chassis lang nung araw. So kitang-kita naman kung ano yung pagkakaiba. Yan, sa napansin ko, ito sa ilalim na nilalagay yung makina. Yung dati, yan, sasalpak mo pa sa ibabaw. So ayun mga bossing ha. Yan. Sa ibang parts di naman nagkakalayo, dilaw pa rin yung mugs, dilaw din yung mugs. Sa details ng ito yung details ng premium na mugs ng premium Broken Gigant. Ito yung details naman ng premium ng vintage na Broken Gigant. Ayan. So far, ayan, walang makinang kasama yung kakamali. Walang kasamang makina yung 90s vintage. Ang gulong niya, ayan yung gulong niya, no? Gulong ng vintage. Tapos eto, may kasamang makina yung sa premium. At meron din ganito sa likod. Napansin ko sa vintage meron din.
Yan ang pagkakaiba. Oh. Ito yung sa vintage nung araw. Ito naman yung sa premium. No? Okay. So, ayun, magkasama sa loob ng vintage ang ibang parts ng chassis sa yung cowl. Sa premium, nakahiwalay yung cowl, tapos nakahiwalay yung ibang parts ng chassis. Okay, ang last na pagko-compare natin mga bossing, ang last na i-compare natin, yung sticker ng Broken Gigant, premium at sticker ng yan, sticker ng Broken Gigant premium, sticker ng vintage release 1996. Ayun yung comparison mga boss. So, parang ano to eh, Tamiya is in the eyes of the beholder mga bossing. Tamiya is in the eyes of the beholder. May mga katulad ko, vintage collector ako. May mga iba naman dahil racer sila, they are after the durability, pagiging matibay, no? May after sa pagiging makapagkarera, manalo, o ma-experience nila makapagkarera. May iba naman, sapat na sa kanilang nabili nila yung Tamiya na di nila mabili noon. Dahil mapepera na ngayon ang mga 90s kids. Yun, mapepera na ngayon ang mga 90s kids. Kaya ayan, nakakabili na. Okay? So ayan, hopefully makatulong sa inyo tong ginawa natin na comparison ng Broken Gigant Premium at Broken Gigant 90s release. This has been your Kuya RD Collectoys Malolos PH. Yan, pa-like and follow.